Naku po, lagot na mga tol sapagkat eto na ipinag-utos ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malawakang investigasyon no, sa umano'y paglabas ng bansa ng nasibak na mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo. Mga tol, no? Pangulong Marcos iniutos ang full scale probe sa pagtakas ni Alice Guo, mga kasabwat ipinasisibak mga tol. Naku po, eto ang ating bibigyan ngayon ng reaction video dahil meron ding balita mga tol. Kasi 'di ba, ang sabi, nandirito pa daw sa bansa si Alice Guo at 'di daw lumabas ng bansa dahil nga nakapag-file pa siya nitong nakaraan lamang daw ng kanyang affidavit. Sabi rin nung attorney na sa harapan niya daw mismo pumirma. Pero meron din dito mga tol balita no mula rin dito sa UNTV na ang sabi ng CIDG nakakuha daw sila ng info hinggil sa flight ni Alice Guo pabalik ng bansa noong August 14. So lumabas siya noong July 18 ayon nga doon sa sinabi ni Senator Hontiveros, tapos bumalik ulit siya noong August 14. Aba magaling, 'di ba? Labas-masok lang mga tol ng ating bansa. So ayan ang ating mga panonoorin at bibigyan natin ng reaction video ngayon mga tol. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video na katulad nito. Alright, so panoorin na natin to mga tol. Magandang hapon, Nel. May lead na ba o may mga nakuha na bang detalye kung papaano nakaalis ng bansa si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo? Yun, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, bigyan lamang sila ng ilang araw at ibibigay nila ang detalye kung paano nakaalis ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo at maging ang kanyang mga kapatid. Dismayado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangyayaring ito. Kasi mga tol, bilang presidente, madidismaya ka talaga, 'di ba? Kasi mainit tong issue to eh. Mga tol, pinag-usapan to ng buong bansa, buong Pilipinas. Pero mo meron tayong mayor, 'di ba? Na isa palang Chinese, hindi pala siya Filipino. Tapos ang bintang sa kanya mga tol, o inaano siya no, kino-connect siya doon sa Pogo din dito sa Bambantarlac mga tol. So malaking issue 'to mga tol, 'di ba? Kasi diyan sa mga pogong 'yan nagaganap o nangyayari yung mga illegal na gawain, pagpasok ng mga sindikato dito sa Pilipinas. Tapos nitong nakaraan pa sa may Porac, Pampanga naman natagpuan yung mga military uniform ng China, 'di ba? So kung ganito lang pala nagagawa ni Alice Guo mga tol, ang maglabas-masok ng bansa natin mga tol sa tulong din ng mga tiwaling opisyal. Siyempre may mga tumulong diyan mga tol. 'Di ba? Eh di ganun lang din kadaling makakapasok dito mga tol, yung mga masasamang elemento, mga masasamang loob na talagang pwedeng maghatid ng threat sa ating security o sa ating seguridad mga tol. 'Di ba? National security issue 'to eh. 'Di ba? May mga ulong gugulong at mananagot. Let me be clear. Let me be clear, no? Let me be clear. Heads will roll. Naku po. Tindi nung ano na to, tindi nung banat ni BBM. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaalis ng Pilipinas ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bambantarlac na si Alice Guo. Ayon kay PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Guo. Nasa ilalim na anya ng masusing investigasyon ang insidente at ang mga may sala ay masususpinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon na siya namang nagpapahina sa sistema ng hustisya at pagtitiwala ng publiko. Matagal na nating problema yan dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi na tayo umunlad-unlad mga tol eh. Wala nang pag-unlad dito sa atin. Bakit? Ano? Nakikita nyo mga tol, imbis na pakinabangan ng napakaraming tao, napupunta lang sa bulsa ng iilan. At dahil nga sa pagiging ganid sa salapi mga tol ng maraming sangay o mga tao dito sa Pilipinas mga tol, naglalabas-masok yung mga ganitong mga bagay mga tol oh. Sa text message naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairperson rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sinabi nito na sa lalong madaling panahon nais ng Pangulo na magkaroon agad ng resulta ang investigasyon.
Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, sinimulan na ang masusing investigasyon kung papaano nakalabas ng bansa si Guo sa gitna ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO sa dismissed mayor. Paliwanag ni Casio, kapag may ILBO ang isang tao, dapat na may reportorial mechanisms o dapat may lalabas na ulat ukol sa paglabas ng bansa nito. Sa kaso ng mga magkakapatid na Guo, walang lumabas na opisyal na ulat ukol sa kanilang paglabas ng Pilipinas. Sa ngayon, 3 exit points ang tinitignan ng PAOK na posibleng dinaanan ng mga ito. 3 possible exits. One in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. Given the limited information we have, we were caught off guard. So obviously somebody dropped the ball. So kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Tiniyak rin ng PAOK na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa si Guo o Gu Huaping. Kabilang na sa kanilang ginagawang hakbang ay ang pagpapakansela sa Philippine passport ng mga magkakapatid na Guo. Kapag nakansela na po ang mga pasporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them, transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Ayon kay Casio, maraming legal na paraan ng pamahalaang Pilipinas para maiuwi sa bansa si Guo. Inaasahan ng PAOK na Grabe, no? Ganun lang nila kadaling paglaruan, no? Ang Pilipinas, mga tol. Kasi merong mga nagtatraidor, 'di ba? Merong mga naglalaglag, ayaw nila ng maayos, ang iniisip lang nila sarili nila. Well, sino nga ba naman ang tatanggi kung ikaw ay babayaran ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon o higit pa? 'Di ba? Talagang matutokso ka, mga tol, lalo na pag hinarapan ka ng perang ganun. Sad to say, mga tol, in reality ganun talaga. 'Di ba? May mangyayari talagang ganyan. At isa rin 'yan, mga tol, matibay na indikasyon na ganun kahina ang sistema natin dito sa Pilipinas. Kung madali siyang makalabas, makapasok, mga tol, ano pa kaya yung mga pwedeng makalabas at makapasok din dito sa ating bansa, 'di ba? sa unang linggo ng Setyembre ay lalabas na yung resolution ukol nga dito sa isinampang reklamo sa DOJ, itong qualified human trafficking laban kay Guo. At kapag ito ay umusad at makapaglabas ng warrant of arrest, ito naman yung magti-trigger para makakuha ang mga Philippine authorities ng red notice sa Interpol. Isang paraan din para makuha o makuha si Guo at makabalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, ayon sa PAOK, base sa huli nilang impormasyon, nasa Indonesia pa rin ang dismissed mayor. June. Nel, nabanggit ba na, di ba, pagka mayroong ILBO notice ang isang tao, individual, hindi naman talaga siya i-hold kaagad, kundi sisiyasatin kung meron ba siyang warrant of arrest. So may mga impormasyon bang ganun o talagang wala, blanco talaga ang otoridad dito? Tama ka dyan, Jun. Base sa PAOK, wala talagang lumabas ng kahit anong impormasyon. Dapat kasi mas magiging mahigpit yung mga otoridad doon sa pagsala. Kaya nga nakikita nila dito, illegal talagang umexit o lumabas ng bansa si Mayor Guo. Pero hindi naman din makakaalis to kung wala ding mga tumulong. Kaya yun din ang pinatitignan ni Pangulong Marcos kung paano nga nakaalis ng bansa itong mga magkakapatid na Guo, Jun. Diba? Hindi makakalabas kasi yan talaga kung walang tumulong, nagtraidor dito sa ating bansa. Ngayon, siyempre sa masang Pilipino o sa mga Pilipino, mababawasan na ngayon yung tiwala. Diba? Sa mga sangay ng gobyerno, ganito ba talaga? Bakit kapag simpleng mamamayan pupunta ng abroad, napakaraming hinihingi pa? May nanghihingi pa nga ng book year, di ba? School yearbook. Di ba may mga nanghihingi pa nga ng gano'n, yung iba nga nade-delay na lang yung flight nila dahil sa sobrang dami ng hinihingi ng immigration eh. No, kasi nga kung matatandaan mo, Nel, nung buwan ng Hunyo, may isang Chinese female na nahuli sa Davao Airport na nung siniyasat nga, may ILBO notice siya, nasa kustudiya na ng NBI, di ba? Ganon yun, may kinalaman din yun sa Pogo.
Tama, Jun. Kahit ano pang paraan kung paano siya aalis ng bansa sa pamamagitan man yan ng barko, ay kinakailangan mag-report yung mga kinauukulang agency dito nga sa mga may ILBO notice na mga personalidad. Kaya nga, nagtataka nga yung mismong PAOK kung paano nga nakalabas ng bansa ang dismissed Mayor Jun. Yung sinasabi ni Anel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na heads will roll, saan ba, ano bang level ba yan? Yan ba doon sa bureau, pupunta ng departamento, Nel? Walang binabanggit pero may posibilidad na ang tinutukoy ng Pangulo dito ay ilang mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Dahil sabi nga niya, maaaring may masuspinde at may managot dito. So posibilidad yung Hindi sapat yung masuspende, mga tol. Hindi sapat yung ganun. tinutukoy ng Pangulo dito ay may mga kawani ng opisyal na maaaring sangkot dito. Yun. O, kasi hindi lang naman talaga ang Pangulo ng Pilipinas ang dismayado, kundi yung taong bayan Tama. na nagtiwala doon sa dapat na kakayanan at ginagawa ng Bureau of Immigration. Tama ba yun, Tama. Nel? Tama ka dyan dahil hindi lang yan dito sa ating bansa dahil sabi nga ng PAO, ito ay tinitignan din ng ating mga kalapit na bansa sa Asia kung ano yung nagiging sistema natin dito, kung bakit may nakakalabas ng illegal na person o illegal exit ng mga personalidad na may mga kinakaharap na kaso. So isa din ito, so kumbaga magre-reflect din ito doon sa governance ng administrasyon. Isa yan. Tama, napakahina. Yun ang tingin ng mga ibang bansa diyan, ay napakahina ng Pilipinas. Biruin nyo, nasa bansa na nila, napatunayan na nila na hindi pala Pilipino yun. Wanted na, nasibak na bilang mayor, tapos biglang nakalabas. Napakahina. Sa issue ngayon. Kasi isa rin sa parang nawawala ng tiwala ang publiko ngayon. Katulad niya, halimbawa, pag nakalabas na ng bansa ang isang individual, si dismissed Mayor Go, wala pa naman talagang naisasampang kaso sa kanya criminally. Tama ba yun, El? Tama naman kasi may mga reklamo pa lang sa DOJ palang iniakyat itong mga reklamo na ito, at sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo ay naasahan nga ng PAOK na magkakaroon na ng mga development. Pero yun nga, dahil nga may ILBO, yun nga yung sinasabi, at may mga initial na mga investigasyon na nga dito sa tungkol dun sa Pogo at dun nga sa citizenship ni Go, ang punto nga ng Malacanang, dahil doon sa mga issue na yun, dapat hinihigpitan nga yung paglabas nga ng mga ganitong klaseng personalidad, Jun. Last na lang, Nel. Kung, o assuming, pupuntahan natin yung paniniwala ni Senator Ontiveros na siya hindi si Alice Go, kundi si Go Waping, kung gagamitin niya yung kanyang pasaporteng Go Waping, meron bang kumbaga paraan para maipabalik siya sa Pilipinas kung yun ang gagamitin niyang pasaporte? Jun, sinasabi ng ilang senador kung halimbawang didiretso siya sa China, mananagot pa rin siya dahil meron pa rin illegal gambling charges na maaaring habulin siya dun sa China. Ngayon, meron din naman kasing yung ILBO, hindi lang naman kay Alice Go na pangalan, kundi Go Huaping din ang naka-indicate na mga pangalan doon sa ILBO. Ibig sabihin, kahit ano pang gamitin niyang pangalan doon. Ngayon, ang sinasabi ng PAOK, kahit na wala tayong extradition treaty sa mga lugar, sa mga bansa na pupuntahan niya, once na magkaroon ng red notice siya doon sa Interpol, yun yung paraan para naman maproseso ng Pilipinas yung pagkuha doon kay Mayor Alice Go, kung saan man siyang bansa pumunta. Alright. Maraming Pero 'di ba sinasabi na nandirito daw siya sa Pilipinas, 'di ba? Kasi may nakuhang report ang CIDG. Ito, tama, ito. Same time lang din nung lumabas tong balitang 'to. Ano, CIDG nakakuha daw ng information hinggil sa flight ni Alice Guo pabalik ng bansa noong August 14, mga tol. So meaning, yung sinasabi nila na nandirito pa sa Pilipinas si Alice Guo, mga tol, ay may posibilidad yon kung nakalabas nga siya ng July 18 at bumalik naman siya noong August 14. So panoorin naman natin to, mga tol. Nakakuha ng impormasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa umano'y plano sanang pagbalik sa Pilipinas ni dismissed Banban Okay, so hindi nakabalik
no, nakakuha umano ng info hinggil sa flight ni Alice Guo pabalik ng bansa noong August 14. So plano sanang pagbalik sa Pilipinas mula Singapore ni dismiss Mayor Alice Guo pero hindi natuloy. So sa madaling salita mga tol, wala pa rin talaga siya rito sa Pilipinas. Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay CIDG Director Major General Leo Francisco, may nasagap silang report hinggil sa sinasabing pagbiyahe sana nito mula Singapore sakay ng Cebu Pacific flight noong gabi ng August 14. Kasi galing muna siya sa Indonesia eh, di ba? O Malaysia ba yun? Indonesia. Tapos nagpunta ng Singapore, yun yung huli. Tapos babalik sana sa Pilipinas. Kasama umano ni Go ang 5 individual na kinabibilangan ni Sheila Go, Wesley Go, Catherine Ong at isang nagangalang Glenn at Lorraine. Ayon sa CIDG, nagbantay sila sa airport subalit walang Go na dumating. Sa ngayon, patuloy nang nangangalap ng Buti ko sa airport lalapag yan, di ba? Backdoor din yan. impormasyon ang pulisya hinggil sa tunay na lokasyon ng pinaghahanap na dating alkalde. So ano kayang masasabi ngayon dito ni Attorney Harry Roque dahil siya yung nag-vlog niyan eh, 'di ba? Na pinagbibintangan si Mayor Alice Guo na espiya daw, napakagandang espiya naman 'yan, 'di ba? Todo ano siya noon eh, todo tanggol siya noon eh. O ngayon eto na, mga tol. 'Di ba? Ang pagtakas ay nangangahulugan ng pag-amin, mga tol, ng ikaw ay talagang hindi inosente. 'Di ba? Minsan talaga mga tol, madadala ka sa panlabas na anyo eh. Kung titignan mo isang maamong tupa, kung titignan mo isang maamong tao, yung pala mga tol, isa palang lobo eh, no? Na sasakmalin at lalapain ka na lang eh. Pero yun nga, napakaraming mga Pilipino mga tol at mamamayan ang nadismaya talaga dito sa ahensyang 'to, Bureau of Immigration mga tol. At, biruin mo sa isang mga ordinaryong tao, napakaraming pinagdadaan ng proseso, napakarami ang mga hinahanap sa kanila, yung iba hindi na talaga nakakaalis dahil sa kulang yung mga alam mo yun, hinahanapan pa daw ng yearbook. Samantalang eto mga tol, 'di ba? Sino bang hindi nakakaalam na pinaghahanap ngayon ng batas itong si Alice Guo, eh, ano yan, napapanood yan sa lahat ng balita, 'di ba? Pinag-usapan yan ng buong Pilipinas. Yung posibleng ikaw mismong piloto ka o mismong steward ka dun o mismong, andudun ka sa bagay na, lugar na yun, hindi mo alam na wanted pala 'to at pinayagan mong umalis. Ay naku, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.